Kung mai-explore nating mabuti ang Google Forms, napakarami nating pwedeng ipasok. So, pwede ka magpasok ng video, ng image, ng documents, at ng kung ano pa. So, yung type of test, madali na rin natin siyang gawa at meron na tayong easy result. Napakadali kuhanin ng result kasi isang click lang doon sa kabilang button ay meron na siyang result. Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay pag-aaralan natin isang Google Powerful Form na tinatawag nating Google Form. So what is Google Form? Ano ba yung pwede natin gawin sa Google Form? So paano ba natin ginagawa ang ating survey form? At ito ay magsisibi sa ating guide lalo sa mga beginners. So maaaring tayo ay nakapanood na or naka-attend na sa isang seminar or webinar about Google Forms, pero nandito tayo na nakakalimutan natin yung ibang part. Nakakagawa tayo pero hindi natin na maalala yung ibang part. So ito na yung pagkakataon para mahimay-himay uli natin ang ating mga natutunan sa ating mga webinar. Okay, I hope na makatulong ito lalo na sa ating mga kasamahang guro. So sa panahon ngayong pandemya, ginagamit natin ang online class. So kung kayo ay hirap pa sa paggagawa ng quizzes, so instead na bibigay kayo ng PDF or document na ipapasagutan sa bata, dadaliin natin ang ating trabaho. Bakit? Kasi ang Google Forms, makakakuha ka na agad ng result sa ating quizzes or survey or information na gusto nating makuha ka agad ang results. Napakalaking tulong sa atin kung Google Forms ang ating gagamitin. Okay, so ano ba yung mga ina-expect natin nga pag-uusapan natin today? Tutunan natin ngayon kung paano natin i-access ang Google Form, paano tayo mag-create ng quiz, customize your form, how to choose question types, how to add more questions, how to store responses in Google Sheets, and paano natin makikita yung result ng survey na ating ibinigay or result ng ating quiz, yung mga scores at kung sino-sino ang mga sumagot at yung information about dun sa result. And how to add final touches to our Google Forms or ginawang quiz and how to share it sa ating mga collaborators. So, napakaganda ng topic natin for today. Sana ang video ito ay makatulong lalong-lalo na sa ating mga kasamahang guro na medyo nakakalimutan kung paano gumawa ng Google Forms. Okay, so simulan na natin. First thing po na i-ready nyo ay ang inyong quiz. So, gumawa ko ng isang sample ng isang Filipino quiz para yun ang aking gagamitin mamaya sa paggawa ng online survey. So, mas maganda kung mayroon na siya nakaready ganito para copy-paste ka na lang sa iyong form. Okay. So, kung hindi ka pa naka-sign in sa iyong Google account, so, kailangan mo mag-sign in para mapasok mo ang Google Drive. Once nakapasok ka na sa iyong Google Drive at naka-sign in ka na, so ready ka na para gumawa ng iyong online survey. Napasok mo na at naka-sign in ka na, so una mong gagawin is pumunta sa multiple dots. Okay, so may mga paraan kasi tayo para makapunta ng makabukas ng Google Forms. So una, pumunta ka sa iyong Google Drive. So, click mo yung multiple dots, tapos yung drive. So, dito sa Google Drive, makakapagbukas ka dito. Click mo lang yung new. And then, may makikita kang mga app dito sa baba. So, hanapin mo ang Google Form. Click mo lang siya. So, ayan. Meron ka ng Google Form. Okay. Sunod ay
So, isa pang paraan is pagka binuksan mo yung Google Drive, may multiple dots, meron din ditong app na Forms. So, kung hindi mo siya makikita dyan, nasa baba lang yan. Kung wala siya dito, pwede mo siyang tingnan dito sa More. Okay, so browse all products. So, nasa baba lang siya. Hanapin natin ang ating Google Forms. So, ayan. Nandito yung mga iba't ibang apps. Okay, yun ang forms. Direct ka dito sa page na to. Okay, so ayan. So, meron siyang option. So, pwede rin siyang gamitin para makapasok ka sa Docs, sa Sheets, at sa Google Slides mo. At itong form. So, dito ako sa form. Kaya ito yung lalabas. So, ang gagawin ko is go to Google Forms. Dadaling ka dito sa page na to kung saan may mga template. So, pag click mo yung nado sa taas, lalabas yung napakaraming template. So, contact information, mga RSVP, party invite, t-shirt, sign up, event. So, hahanapin mo lang kung anong gusto mo. Baka meron kang makita na kung saan para hindi ka nagagawa ng bagong design. So, may ready-made na siya. Pwede mo lang siyang edit yung mga questions. Mayroon na siyang design. So, kung wala naman, pwede kang gumawa dito sa blank quiz or dito sa blank. Kadalasan dito ako sa plus, dito sa blank. I-click mo lang yan. Yan, idadirect ka na kanina kagaya dun sa pagpasok mo dito sa Google Drive. So, kagaya nitong kanina sa new, click mo yung new sa Google Drive, nandun din ang Google Forms. Pag click mo yan, dadaling ka sa isang tab kung saan naroon yung bagong Google Forms na blanco. So, yan, pareha sila. So, yun yung paraan para makapasok ka sa iyong makapasok ka sa Google Drive and then makagawa ka ng Google Forms. So, tanggalin ko na tong isa kasi hindi natin kailangan. Okay, so ayan. So, punta na tayo sa ating Google Forms. Okay, so ito, wala kang ibang gagawin kundi palitan yung title nito. So, okay. So, dahil may ready-made na contest, pwede siyang gawing Filipino quiz. So, napakadali lang kasi kailangan ko lang, meron na akong ready-made na quiz. So, ayan, lalabas na siya. Itong description, pwede mo siyang sulatan. So, pwede mo siyang sulatan to. Hindi naman siya kaya lahat ng time kailangang description. Hindi siya requirement, pero sometimes nakakatulong siya para malaman nila kung saan yung form na ginawa mo. So, pwede ko ilagay dito is first quiz 1 para alam nila kung ano yan. Okay, next is so, may title ka na. Meron ka ng quiz. So, lagyan natin ng kulay ang ating Google Forms. So, lagyan natin ng header. Pwede kang pumili ng image. Pumili ng image ay, kunwari, Filipino. Pwede kang mag-upload, mamili dito ng pictures. Pwede kang mag-upload galing sa computer. Pwedeng photos galing sa Google. So, ang gagawin ko is, gusto ko ay photo. Search lang ako ng Filipino. Okay, so, wala daw. Lumabas. So, browse ko na lang dito sa aking pictures. So, for example, ito gusto ko siyang isapin or ilagay dito as picture. So, ito na lang. Wala akong makuha eh. Yan. I-upload mo siya. Lalabas siya doon sa iyong pwede siyang i-crop. Lalabas na siya doon sa header mo. Okay, yan. Nagkaroon ng laman ng aking header. So, kahit anong image na gusto mong ilagay dyan, ayan, lalabas dyan. At mayroon pang theme. Mayroon pang background. Kung gusto mo yan ang background color, may font style din siya. Playful. Or, simplehan na lang natin. Gawin natin basic. Okay, so, ayan.
Meron na tayong preview natin. So, yan ang itsura niya. Yung picture na pinasok mo, ito na siya pagka ibang tao na ang nagsasagot. So, lagyan natin ng laman. Lagyan na natin siya ng laman. Meron ka ng design. Meron ka ng ready-made. So, ito na yun. So, lagyan natin ng una natin kukunin is date. So, date ang ating gagawin. So, i-record natin siya. Parang bata, maglagay ng date. Then, gawa tayong susunod. So, name. So, dito sa name, dahil name lang siya, short answer lang ang ating gagawin. So, kasi itong date. So, pag nag-test ka, meron kang pagpipilian. Itong short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down. So, gagamitin natin itong mga to. Itong short answer, nagamit na natin siya sa name. Pwede mo rin siyang gamitin mamaya sa quiz mo kung need mo lang is short answer. So, kita nyo na kung paano ginawa. So, ito, add tayo ng tab, name. So, pagpipiliin natin sila ng section nila. So, gamitin natin yung drop down. So, ganito din, may test din na pwedeng mag-drop down. So, gamitin natin ang drop down. Okay, so, lagay natin Rizal. Mabini. Bonifacio. Malvar. So, meron silang 4. I-record na natin. Okay, so next, gawa na tayo ng question number 1. So, sa question number 1, gusto kong magpakita ng picture. So, paano gagawin ang picture? So, add image ka lang. Pwede ka mag-upload, pwede ka sa camera, pwedeng URL, pwedeng photos, pwedeng nasa Google Drive mo, pwede naman mag-image. So, search ko na lang. Kasi wala naman akong inipon na picture. So, mamimili ako dito. Ito na lang. So, automatic bababa siya. Iakyat ko siya. So, test A siya. Gawa ko ng instruction. Kilalanin ang nasa larawan. So, ayan. Sino daw ang nasa larawan? So, ito yung question niya. Sino ang bayani nasa larawan? So, short answer lang natin siya. Dito. So, i-record natin siya kasi hindi siya makakarating. Question number 1 to. Yan. So, hindi siya makakarating sa question number 2 nang hindi niya natatapos ang question number 1. So, view natin. So, yan. May required date, name, section. So, may drop down na. May pagpipilian ka na. So, pag nag-test ka, ganito din na may choices sa ganito. So, ganun lang siya. Ito, may picture. Tapos, mayroon siyang short answer dito. So, mamaya natin sagutan. Okay, next is question number 2. So, multiple choice naman tayo. So, add tayo. So, number 2. So, try natin number 2. Gawa muna tayo ng isa pa, yung instruction. Lagayan ng instruction. So, gawin natin siyang dapat pala title. Yan. Dito natin ilagay question number. Nandito yung pangalawang instruction natin. Ito ko gagamitin. Dito ko gagamitin yung aking na-ready. So, yan. So, test B. Pumili ng angkop na mangusap. So, pwede ko na siyang hindi lagyan ng description kasi gusto ko lang yung instruction. So, ang gagawin ko is i-uncheck ko lang ng description. Yan. Diba? Ano na lang siya? Instruction na lang siya. So, dito, gagawa na ako ng question number 1. Or, pwede rin question number 2 kadugtong. So, dito, gagamitin ko na yung question ko dito. Paste ko na siya dito. So, gagamitin ko ay multiple choice. Ito, may choices ka na. Actually, pwede mo na siyang ihulog dito. Copy mo na siya.
paste mo na siya dito. Kaysa mag-isa-isa ka pang add ng add dito. Add other ka. Hindi, ang ginagawa ko ganun. Copy. Ito. Then, i-paste ko na. Control V. Yun, nasa baba na siya lahat. Control V mo lang siya. I-required mo din siya. Kasi kailangan mo siyang i-required. Para hindi siya makausad sa number 3. Kung hindi niya nagawa ang number 2. Walang liligtangan. Number 3, kung hindi rin niya may sasubmit kung kulang. So, dito, kailangan meron kang keto correction. So, paano mo gagawin ang keto correction? Mamimili ka ng totoong sagot dito para may points yon. Ito din, lalagyan natin ng points. Yung mga sagot nila. So, ang gagawin natin is, i-click natin yung setting na may gear sa taas. Kasi yung click natin yung quizzes. I-make a quiz natin. Buksan natin yan. Then, so, release grade immediately after submission. Sabihin mo, makikita nila agad yung result. So, miss questions sila at correct questions. Sa presentation, so, ang progress bar ba ang gusto makita? Ang shuffle question order, ito bang? Show link to submit another response. So, may link sa baba. Sabihin nun, pwede sila magpasa ng panibagong sagot kung mali sila at may pinaulit ka. Yan. Lagyan mo lang na message mo dito. Kung anong gusto mong sabihin, ulitin mo yung ganun-ganun. Okay. Dito naman, kung gusto mong kunin ang email nila, pwede rin. Check mo lang yan. Automatic na yung lalabas. Pag gusto mong ilimit ang test mo sa isa lang talaga yung sagot nila, hindi na pwedeng umulit. So, check mo to. Then, respondent scan, edit after submit. Pwede nilang edit, tapos i-submit, yung sinabit nila, i-edit nila uli. Or, gusto mo makita yung grade nila mismo lang. Okay, check mo lang yan. Isa lang ang sagot niya. Para hindi na siya makaulit. So, save mo lang yung setting mo. So, lalabas dito, may answer key na siya. Ayan na. So, may answer key na siya. So, dito may answer key. Wala siyang answer key. Pwede kang maglagay dito. Correct answer is Jose Rizal. Or pwede mo naman gawin kung opinion ang sa mga question mo is opinion, pwede mo nang mark all answer correct, lalo sa GMR, sa mga opinion na po pwede mong tanggapin. So, mark all answer correct lang. Pag ito sinagot, edi 1 point sila. Done. So, meron ka ng keto correction. So, ikaw lang makakita nito, hindi sila. Mamaya i-view natin. Then, pangalawa, keto correction nito. Answer key, click mo lang. So, ito yung sagot niya. 1 point siya. Mag-add ka ng feedback. Pag mali ang sagot niya, lalabas yung paliwanag mo. Ang correct answer niya is mamimili. Pag tama yung sagot niya, pag mali yung sagot niya, ang lalabas ay yung paliwanag, explanation mo kung bakit siya mali. Dahil ang aspekto ay sa hinaharap. Ang aspekto ng pandiwa ay pang hinaharap. Yan. So, pag mali siya, yan ang lalabas. Okay. So, may feedback ko na. Pag mali, ito ang lalabas explanation mo. So, done mo siya. Okay. Meron na siya. Then, gawa ka pa ng isa pang test. So, kuha tayo uli ng isa pang question. So, question number 3 ito. So, ayoko ng multiple choice. Meron na. Checkbox tayo. Wala pang checkbox. So, may pagpipilian ka. Option 1. Kaiba lang naman yan yung shape eh. Sa halip na bilog, hindi box dito. Ayan. Pinakopy ko lang yan. Hindi ko na iniisa-isa. Control V. I-paste na yan kaagad. Set mo yung answer key mo. So, ang sagot niya is iniwan. Checkan mo yan. Lagyan mo 1 point. Lagay ka ng feedback. So, bakit yun ang iniwan? So, kapag mali ang sagot niya, dahil ito, dahil ang pandiwa
ay nasa aspektong pangnagdaan. Okay. Pag tama ang sagot, ang tamang sagot ay iniwan. Save. Yan. Meron ka ng keto correction. Tapos done. Ngayon, gagawa ka pa ng isa pang test. Question number 4. Ang ilan na nga ba? 1, 2, 3, 4. Meron pa ba tayong pagpipilian? Drop down. Okay. Isa pang test. Usually, ang drop down lagi sa number, sa places. Yan. Ngayon, gamitin muna natin dito. Mapalabas lang natin yung drop down. Mapalabas lang natin yung drop down. Okay, so question number 4. So, option. Kinakopy ko lang yan. Tapos, control V para lumabas lahat. So, ilagay ko siya sa drop down. So, automatic yan. Mag-drop down na yan. Tanggalin na natin yung ABC na yan. Ay. Kasi hindi na siya kailangan. Answer key natin. 1 point. So, ito. Ang sagot. Feedback. Pag mali, dahil ang aspekto ng kandiwa ay nasa kasalukuyan. Ayan. Pag tama naman siya, sinusulatan. Sinusulatan. Save mo siya. So, ayan. So, may 1 point na sa done mo. Ngayon, yung question number 5, gusto ko manood sila ng video. So, mayroon na tayo kasing sample ng picture. So, ulitin natin. Ang picture ay, ito lang. Add image ka lang. Pwede siyang mag-upload. Pwedeng camera, by URL, by photos, by Google Drive, by Google Search. Next is short answer. Ang short answer is ito lang, dito lang siya pinipili. Maiksing sagot lang ang kailangan. So, maglalagay ka ng key. Click mo lang yung key. So, done. Dito yung galing sa setting, ha. Make a quiz. Pag may make a quiz, automatic may key na yan. Then, number 2 is multiple choice. Click mo multiple choice. So, yan. Isa-isang lagyan. Or, hindi naman. Kaya, pwede mo siyang i-copy paste. Tapos, ayan. Next is drop down. Check boxes. Sa halip na box siya. Paras lang naman ng style nila ng multiple choice. Backlog. Isa lang yun. May pamimilian ka. Then, last question is, gusto kong gumamit ng video. So, ito. So, itong video ay, pwede kang mag-search dito ng kwento sa YouTube siya. YouTube. Ang Batang Mabait. So, ang title, kunwari, Ang Batang Mabait. So, tingnan natin kung may mahahanap na yan. Si Jose, Ang Batang Magaling. Ito na lang, Maging Mabait. Or Tarzan at Jane, Mabait na Bata. Ayan, pwede yan. I-select mo lang kung yung napili mo na. Pwede din naman kung may URL ka na ng YouTube, paste mo na, select lang din. So, dito ako naghanap Ang Batang Mabait. Yan. So, nahanap ko. Pagka dito sa URL, so, dapat merong alam dito sa YouTube na URL. Ito lang yung URL. So, pag hinanap mo siya sa YouTube, kukupihin mo tong URL. Ang URL na yan, ipipaste mo dito sa ating so, ayan, lalabas na siya doon. Select mo na siya. Paste mo siya dito. So, lagyan mo siya ng instruction. So, ayan, question number 5. Panoorin ang video at sagutin at pagkatapos
ay sagutin ang tanong sa ibaba. Ayan. So, meron ka ng instruction number 5. So, add ka lang ng question. So, ang question ko is, ano katangian ng batang mabait? Sumulat ng ilang halimbawa. Ng katangian ng batang mabait. Yan. So, short answer, maiksi. Paragraph na lang natin para medyo mahaba-haba ang sagot. So, i-record natin siya. So, lagyan natin ng answer key. So, lagyan natin ng 5 points, 1 point, kunwari, or so, 1 point lang siya, isang question lang. So, gawin natin 5, 5 points. Depende sa inyo kung ilang points. So, sa akin, isa lang. So, pwede kong isang question lang para feedback. So, ang feedback dyan ay yung sagot mo. Ang batang mabait ay kung ano man yung sasabihin mo, then save. Tapos, ito, pwede mong bawasan ng question kung 1 point lang siya. I-done mo na siya pagkatapos. Dito ka pagbawas. Yan, isang question lang. Short answer na kapag isa. Pag marami, hindi mahaba-habang sagot, hindi na. Then, required na siya. Then, okay na siya. Yun. So, 5 points lahat ang aking ginawa. Quiz. 5 points. So, nasa sa inyo kung ilang points ang inyong isiset. Ilan ang kailangan nyo sa bawat test mo. So, ito lang ay iba't ibang sample ng iba't ibang klase ng test. No? So, dito sa number 1, kung paano mag-calendar. So, click mo lang yung calendar. Add ka nito. Tapos gawin mo calendar. Section. So, ito yung drop down. So, itong larawan. So, ito lang yung larawan. Add image. Mag-add image ka. Upload camera. URL. Ito yung pagpipilian mo. Tapos, ito naman short answer. Nire-required mo siya. As ito naman ay instruction. Ito lang yan. Add title or description. Next is multiple choice. Pagpipilian. Next is check boxes. I-check mo yung box na yan. Para multiple lang din. Ito ay drop down. So, mamaya madadrop. I-record natin pala. Then, ito yung video. So, dito yung video. Ito naman ay add section. Kung gusto mo pang mag-add ng section. Another karugtong. So, ito short answer lang ng sinet natin dito. Okay. Sige. View natin. So, ayan siya. So, ayan siya. Number 1, sa email. Try kong magsagot. Email. Lagyan natin ang date. Ganyan. Ang date ngayon is this is a required question. No? Talagang hindi sila makakatakas. So, 23. Ang month ay 1. 2021. Name. Section ko ay Rizal. Sagutin ko to. Sino ang muna sa larawan? Si Rizal. Tapos, ano ang sagot? So, magpamali ako dito. Ito sasagutin ko. So, ito naman, ito yung multiple choice. Ito yung check boxes. So, mamaliin natin para makita natin yung ibang sagot. So, ito yung drop down. So, ayan yung drop down. So, kagalamihan dito sa mga lugar. Choices na lugar or mga numbers. Tina-drop down. Okay, pili tayo ng isa. Okay, ditong video naman, bakit may option 1? So, ito pala yun. Clear selection. So, answer dito is, ano ang katangiang mabait? Kunwari, masunurin,
sa magulang, pag-aalang, isa lang ang hinihingi. Then, isubmit natin. So, yan. Quiz response has been recorded. Your response has been recorded. Then, view your score. So, tingnan natin. Naka 3 ako. Ito yung total points ko. So, 2. And then date, pangalan, result section. Ito yung sagot. Oh, tama ako sagot. 1 point. Uy, mali akong sagot. Bakit? Ang tamang sagot ay ito. So, ito yung explanation ko. So, tama na ako dito. So, tamang feedback. Tama din ako dito. Dito. So, wala. Mali ako dito kasi hindi natin na-set dito yung keto correction. So, ano yung sagot? Dapat mark all answers correct. Done. Try natin tong review uli. Mali ako dito. So, hindi kasi siya nakaset kanina. Dapat nakaset natin ito kanina. So, ayan. Yun ang pagkakamali. Dapat tandaan. Okay. So, sample yun ang mali. Kung bakit wala ditong lumabas. Hindi ko talaga nilagyan para makita nyo na lumabas. Yan. So, ayan. So, may answer key ka dapat. May feedback ka. Kung mayroon kang correct answer, dilagyan mo. Another correct answer. Tapos, feedback. Siyempre, feedback mo, isave mo talaga yan. Mark all other answers correct. Kahit anong isagot nila, tama. Okay, done. So, ayan, total points 5. So, may sumagot ng isa yung kanina, may responded na tayo. So, ito ngayon yung Excel dito. Create. Mamaya tayo mag-create. So, tingnan natin ang laman. So, insights. So, median. Mayroon na agad siyang statistics, average, median, and range. Yung mga missed questions, mayroon na siyang item analysis at saka ano. So, high-tech, no? So, alin yung most of the respondents from ano. So, blue, 100% result pa lang. Question number 1. Ayan. So, ayan, ilan ang sumagot. Meron na siya agad statistics. Okay. So, may item analysis ka na makukuha. Then, pwede na yung question. Per summary ito. Per question ito. Question number 1. Wala yan. Question number 2. So, dito tayo sa totoong question. Ayan, si Rizal. Isa ang may mali. Okay, try natin dito. So, mali. Isang check. Mali. Walang nakatama. So, ayan. May response na agad. May feedback na siya. Then, ito yung individual. Bawat isa. Kayari ka. So, itong kay Lens, ito yung sagot niya. So, kung ilan ang sumagot dyan, yun ang lalabas. Ganto kadami. So, 1 of 1. So, 2 of 2. Yung, pag-click mo yung 2 dito, para kay student number 2 yun. Kung sinong nauna, first come, first, ano to, itong pag-grade na ito. So, ang cute, no? May video pa. So, nagamit natin lahat. Then, ito na yung Excel. So, ito naman is, so, i-check mo to kung gusto mo ng notification pag may bagong sumagot. Select po kung saan ang destination. So, bagong spreadsheet ba? Wala pa akong spreadsheet eh, kaya mamaya na yan. So, ito, download. Pwede mo siya i-download yung Excel. Pwede mong i-print yung mga response. Pwede mong i-delete lahat. So, umulit. Ulit kayong lahat. O, delete. Tapos, ito, gusto makita sa Excel. Yan. Create lang natin to. Kung may existing ka naman, edi yung binuksan mo kanina, na ito din, wala na itong tatanong na to, select existing. So, wala pa tayo. So, create tayo. Ayan. Open natin. Ayun, ang Excel. So, question number 1. Sino ang, ayan. Yung test mo na rito. Excel na siya. So, maganda dito yung nasa feedback na ano, questions eh. Yung ay mga response na ito, mga summary eh. Tsaka per questions, tsaka per bata. Kikita mo na agad eh. Para ka ng
Hindi mo kailangan mag-check naman naman, oh. So, ayan, nakabuo ka na. So, ulitin natin, ha. Ulitin natin yung quiz. Ito yung quiz. Pwede mo siyang i-send. Send mo lang siya sa email. Kuhanin mo yung link. Pwede rin. So, pwede ka mag-add ng collaborator sa kapwa mo guro. Okay. So, pag nag-add ka dyan, sino collab mo, kung sino man dyan, pwede ka mag-add. Email lang naman yun, eh. Or pwede mo ibigay yung link. Okay. So, ito yung test natin. Ulitin natin. Pag pasok mo at nakagawa ka na, edit mo yung title. Then, lagyan mo ng template dito. Lagyan mo ng design. Kung ayaw mo sa template, pwede ka namang mag-upload ng image. Pwede kang mamili dito. Gusto mo ito. Insert mo lang. Mapapalitan na yan. Yan. Pwede ka rin, may picture ka dito sa Google Drive mo. Gusto mo mag-upload. Yung mga teams na meron sila. Ito, wedding, kids party, drinking. So, mamili ka dyan. Ang dami yan. So, kung science, ayan, karamihan ganyan ang ginagamit. Insert lang. Ayan. So, nabago na yung team. Pwede ka mag-team color, background. Background mo, medyo darker. Pag gagawa ng ito, ditong email na to, dito galing sa setting. Collect email. Tapos, itong date nito, gumawa tayo ng bagong ganito. Tapos, ginawa natin, example lang, ginawa nating date. Yan. Tapos, walang answer key. Gusto mong burahin mo lang ganun. Wala na. So, yan, name. Gumamit tayo dito ng name. Short answer ang ginawa natin. Walang answer key, syempre. Ito, drop down ang ginawa natin. Ito, insert image. Dito lang yung image. Insert ka through upload, camera, URL, photos, Google Drive, Google Image, search. Lagyan natin ang short answer dito. Ito naman ito lamang ay isang add title or description. This one is multiple choice. Boxes. I-record natin para hindi sila makausad hanggat hindi nila nasasagutan hindi mahalaga yung question, eh. So, hanggat hindi nila sasagutan, hindi sila makakapunta sa number 4. Or hindi nila ma-submit ang kanilang test or Google form. Yan. So, same lang din yan. Dito lang yan pinipili. Yan. Ito sa ating tanggalin natin to. Hindi natin siya kailangan. Ito, panoorin ng video. So, dito lang yan. Video. Add video ka lang. Pwede nga title. Ang value. URL pala to. Galing sa YouTube to. Copy mo na yung URL dito. Yung nandito, yan ang URL. Pag pinintot mo ang isang video, ito, yan yung URL. Yan yung ipipaste dito sa URL. Video search sa YouTube. Title lang to. Ang value. Ingay. Uy, ayan. Sino ang baliw? So, click mo lang yan. Select, insert mo lang yan. So, automatic papasok na yan dito sa ating ganito. Pwede nilang panoorin na yan dyan. Mamaya, pag nag-view ka doon. So, yan. Add ka ng question. Short answer. So, sasagot. Select answer key. So, sumobra na yan. Correct answer. Ang batang mabait. Ang batang mabait. So, kapag tanggap mo lahat ang sagot, gusto mo tanggapin lahat ng sagot nila, ayan, mark all answers incorrect. O mali. Gusto mo mali. Gusto mo mag-set. Feedback. Lagyan ng feedback.
gusto mo ng video o attachment, gusto mo maglagay ng link o paliwanag, gusto mo mag-insert ng another video na paliwanag, yun, ganun lang, insert mo lang dito, then save mo. Dahil wala akong gagawin doon, cancel na, done. So, ayan, ready to send na yung iyong link. Send mo na lang siya. Email, pwedeng link, kopyahin mo lang yan, tapos i-paste mo doon sa mga messenger mo. Yun, okay na. Pwede mong i-tweet ay Facebook, o share sa Facebook, o share sa Twitter. Pwede mo i-shorten para maiksi lang. Ayan. Mas madali, shorten. Copy mo yan, i-paste mo na doon sa mga kasama mo. Ayun, ganun lang siya kasimple. So, sana may natutunan po kayo. Sana po may natutunan kayo sa ating ginawang Google Forms. So, napakalaking tulong ang magagawa sa atin ng Google Forms. Kaya, sana ma-practice natin gamitin ito, lalo na ngayong panahon ng pandemic, which is hindi tayo makakapagbigay physically ng mga sa questionnaires. So, lahat tayo ay kailangang bihasain ang paggamit ng Google Forms, lalo na sa mga online classes. Okay, so sana mayroon po kayo natutunan sa aking munting tutorial. At kung bago po kayo sa aking channel, ay please subscribe and please click the subscribe button below and please hit the notification bell na rin para sa susunod kong upload ay meron kayong updates para ma-notify kayo para sa susunod kong upload. Okay, so sana ay nakatulong sa atin ang munting tutorial na ito. Please share this kung nakatulong sa inyo. Maraming salamat po sa panonood.